Kamusta kayo? Si Dale po ulito. Ako na naman. So as usual, lunch break ko uli. At Friday ngayon, June 21. Ang araw na ito, pinaka maiksing araw sa buong taon. 24 hours pa rin. Pero ibig sabihin ng araw, yung may liwanag. Kasi nga, ito yung part na matagal ang gabi dahil sa tawag nila winter solstice. Pero kung titingnan nyo, maganda yung panahon, maliwanag. So ang winter dito sa Australia, winter siya, pero hindi yung winter na may snow. Winter siya classified dahil malamig, pero di ganun kalamig na parang mga bansang nasa taas ng equator ba. So yung mga nasa baba ng equator na mga bansa tulad ng Australia, nakakaranas sila ng winter kabaliktaran. So ang Pasko dito ay mainit, summer. Tapos sa ibang bansa malamig. Tulad dyan sa Pilipinas, mainit, pero dito ay malamig. So mapapansin nyo, winter dito maganda kasi may araw. Ayan si Haring Araw. Hello, Haring Araw. Kumbaga hindi siya winter na gloomy, gray dito sa New South Wales, sa Sydney. Pero sa ibang part ng Australia, Victoria, Tasmania, malamig talaga. Canberra, malamig. Sa mga nasa taas ng mga states, mga city, Brisbane, sa Perth, Darwin, habang pataas ka ng Australia, mas malapit siya sa klima sa Pilipinas. Dahil medyo inagahan ko mag-lunch, dahil gusto ko maglakad, dahil maganda yung panahon, punta tayo dito sa Milsons Point Station. Tignan lang natin kung anong meron dito. Ayan. So luma siyang stasyon, pero malinis, maayos, saka safe siya. So, Milsons Point, ano bang highlight dito sa Milsons Point? So bukod sa maganda siyang station sa tingin ko, katabi niya yung suburb kung saan nakatira ang Prime Minister, sa Kirribilli. Kasi sobrang mahal ng mga property doon. Ayan, Kirribilli yan. Yung parte na yan, Kirribilli siya. Sa palagi ko, ang para sa akin, ang highlight dito is yung Cahill Walk. So Cahill Walk is yun yung access para makatawid ka ng Harbour Bridge. So ito siya. Ayan, may direksyon. Ganda. Ayan, so galing doon sa baba, pakita ko sa inyo. Nandun tayo kanina, aakit tayo. Tignan natin kung kaya bang tawirin ang Harbour Bridge ng lunch break. Samahan nyo ako, pakita ko sa inyo. Yan, so nasa taas na tayo. Pansin nyo, meron ditong lift. So ang tawag nila sa elevator sa Australia, lift. So para yan sa mga hirap umakit ng hagdan. So nandito na tayo, Harbour Bridge. Yan ang Harbour Bridge. Try natin tawirin. Technically hindi pa pala bridge to. Ito lang yung highway. Yung bridge pagdating dun sa may rehas. So yung Harbour Bridge, libre siya. Marami talagang gumagamit nito. Hindi lang siya landmark o kalsada para makarating ka, makatawid ka ng Parramatta River papuntang CBD. Access talaga siya. So parang sa tingin ko park na rin siya eh. Ito,
Yan, nasa bridge na talaga tayo. At kung makikita nyo, marami ring taong tumatawid. Kasi tourist attraction. So sisilip lang tayo dito. So makikita nyo, ayun yung sinasabi kong suburb, Kirribilli. Sobrang mahal ng properties dyan dahil prime location siya. Pero nyo, may Harbor Bridge, River View, Sea View. Diyan nakatira si Prime Minister. I mean, hindi niya talaga bahay. Kumbaga, Prime Minister residence, pagkakaalam ko. So ano ba ang Harbor Bridge? Sa mga nabasa ko, ginawa siya noon para ma-access yung inner land. Kasi hinahati yung southern eastern part ng Sydney ng Parramatta River. So Parramatta River, ito, makita ko sa inyo. So all the way yan papuntang west. Kaya kung mapapansin nyo, sa Sydney maraming mga boat. So tawag nila dyan ferry. Hindi siya yung ferry na pamasyal. Pero pwede rin. Dito sa Sydney kasi kahit yung river is access way papunta sa iba't ibang parte ng Sydney. So ang ferry is essential siya para mapadali mo yung biyahe kung nakatira ka malapit sa river. So ang tawag dyan, pylon. So itong pylon na yan, hindi siya parte ng bridge. Hindi siya parte ng bridge na sumusuporta. Nilagay lang siya dyan para dekorasyon. So nalaman ko na lang din yun sa pag basa-basa ko ng mga nakalagay dito. So makikita nyo, ayan ang Harbor Bridge. Abot kamay sa video. Sa malapitan, nakakamangha rin siya kasi meron yung nagawa yan noon. Hindi pa advance ang construction. Tapos dito sa parting to, yan, mas kita ang Harbor Bridge. Kung maalala ko ano yung isla na yun Kung alam nyo, please comment. So gaano ba kahaba ang Harbor Bridge? Hindi ako nagkakamali, simula dun sa inakyatan natin hanggang sa kabilang dulo, nasa 1.2 kilometer siya. So mga 15-minute walk. Kaya marami dito tuwing lunch nag-exercise, matawid sila rito. Marami ring tourist, lalo pag maganda yung panahon. Nakikita nyo yan, nakakasalubong natin. Ayun, sila kuya. Harbor Bridge, meron siyang numero ng mga lanes. Hindi ko nagkakamali, 8 lanes to Tapos may toll siya. Para $4 siya kada tawid mo. Tapos tuwing umaga, ang lanes na papunta sa city 5. Paghapon naman nababaligtad. So merong mga linya dyan sa may kalsada, nag-a-adjust siya. So base sa oras ng rush hour, dinadivert yung mga linya para mas maraming kotse ang ma-occupy, hindi mag-traffic. So mapapansin nyo, may mga section dyan, although hindi yan yung gumagalaw, pero meron. Yan, so naabot na natin yung kabilang pylon. Wala pang 10 minutes. Yan, may mga laki 75th. Pero ang alam ko, ngayong taon 85 years na siya. Ayan, meron din museum.
Ito may bayad to. Ibig sabihin yan, aakit ka dun sa taas. Ngayon merong tao dun eh, hindi lang pansin. So alam ko may package yan para makaakyat ka. Tatawid ka ng bridge. So malapit na tayo sa CBD. Ayun ang CBD. Pansin nyo, ayun na yung tawag nila, Circular Quay. So siya ang main, di ko alam kung may tawag, pero ferry station, main ferry station dito sa Sydney. So yung mga halos lahat ng biyahe dyan nagsisimula, dyan nagtatapos. Tapos kita dyan na pwedeng lakarin hanggang Opera House. Tuloy tayo maglakad. So mapapansin nyo, tapos na yung tulay doon, pero yung lakaran tuloy-tuloy pa rin. So halos 15 minutes din yung one way. Palagay ko magte-train na lang ako pabalik para mas mabilis. Ayan, so naabot na natin yung kabilang dulo. Gusto ko sanang tumawid at maglakad pabalik sa kabilang side, pero hindi ko pa nagawa yun. So may hagdan dyan, paakit ng kalsada. Ito na yung pababa. Ayan na yung hagdanan. Kahit di siya nilalakaran masyado, malinis siya. Wala siya masyadong mga bandal, walang kalat. Palagay ko ito yung kabilang way, pabalik sa kabilang side. So ayan, nasa kabilang side na tayo, kung makikita nyo. Ayan, tawag sa lugar na to The Rocks. Okay, so papahinga muna tayo. Medyo napagod tayo sa lakad na yun. Pero yung bridge, nakailang tawid na rin ako doon. Kasi pagka sisunduin ko si Carlota dati sa office niya dito lang sa The Rocks, tinatawid ko siya galing opisina. Exercise ka na, tipid ka pa sa pamasahe, di ba? So habang naglalakad ako kanina sa bridge, so paisip ako na kung sakali na siguro babalik ako noon sa nakaraan, ganyan, ano kaya yung masasabi ko sa sarili ko na siguro technique ba o strategy para mas napadali yung pag-migrate. Hindi necessarily dito, pero yung bang option mag-migrate. So bukod sa obviously pera, dahil kailangan yun pag magmamigrate ka, at maraming research, ba given na yun, given na yung dalawa na yun. Siguro una nung nag-aaral pa ako, o di ko alam yung course na gusto ko, o di ko alam siguro yung gusto kong gawin. Siguro maganda kung naisip ko noon na ano kaya yung course na in demand, may chance kahit saan pwede ka magtrabaho, di lang sa Pilipinas, tsaka future proof. Ibig sabihin ng future proof kumbaga hindi siya malalaos sa trabaho. Palagay ko kung nalaman ko yun noon, baka na-align ko yung kinuha ko nung college para in a way siguro mas madaling mag-migrate. So yun yung naisip kong una. Siguro pangalawa, sasabihin ko sa sarili ko noon, ipunin lahat ng payslip. Dahil nung nag-aasikaso ko ng aking documents, doon ko na-realize kung gaano ka-importante ang payslip. So noon naisip ko record lang siya o resibo, katibayan na pinasahod ka. Di mo makikita na sa future magagamit mo rin pala siya. At pag nando ka na sa point na yon, ang hirap na niyang ipunin. O bukod sa payslip, siguro yung mga ibang documents na related sa trabaho, contract, kahit siguro yung mga tax return,
basta katibayan na pinasahod ka at doon ka nagtrabaho sa kumpanyang yun. So yun yung pangalawa. Palagay ko yung pangatlo, ito recently ko lang na-realize na siguro sasabihin ko sa sarili ko noon habang nag-a-apply ako na mag-relax lang, na mag-chill, wag masyado mag-alala sa application, sa process. Na siguro sinabi ko noon na kumalma habang nag-aantay ng invite sa visa o pagpo-process ng visa o pag-antay ng visa grant. So palagay ko yung tatlong naisip ko sa kanyang time, sa sarili niyang panahon, mahirap siya kung nandoon ka sa sitwasyon na yun. So diba, kung kailangan mo na ng payslip, hindi mo mahanap, mahirap yun kung nandoon ka sa panahon na yun dahil nakaligtaan mo. Kung yung nag-aantay ka naman ng visa grant, ng invite, mahirap din siya kung nandoon ka sa kalagayan na yun kasi nag-aalala ka. Normal yun sa atin na mag-alala, mag-isip ano nangyari. Pero kung titignan ko, looking back, nagwo-workout naman lahat para sa atin. Kumbaga, kung may plano tayo, di man siya mangyari at di natin alam ang gagawin, pero makakaisip tayo ng paraan. Kaya nasabi ko na kung nasan man kayo at pinagdaanan kayo noon, magwo-workout yan. So na-connect ko lang. So paano, maraming salamat uli sa inyo at sinamahan niyo ako ngayong Friday, winter solstice, lunch break. Sobrang lunch break ko na to. Masasabi ko sana naaliw kayo at may natutunan sa mga kwento ko at shinare ko. Malaking bagay para sa akin na nanonood kayo at nakikinig. Yun pa lang is nakakataba na ng puso. So masasabi ko mag-ingat kayo at magkita-kita ulit tayo sa mga kung anong maiisip kong ikwento sa inyo. Paalam. Big Bus Tours? Ayos to ah. Sasakay na lang ako dito, di na ako papasok.